mula po nung hinarangan po namin, sir, wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang buwan lang po nun, na-read na yung Pogo. Nasuspended na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Teka lang, no, mga utol, no? Sinuspinde siya ayon sa kanyang pahayag, sinuspinde siya ni Mayor Alice Go dahil tinutulan niya nitong kapitan na to sa San Vicente, sa Bamban, Tarlac, yung posibleng bilihan ng lupa doon sa nasasakupan niyang barangay, 54 hectares. Anong gagawin nila doon? Okay, ang diskarte, no, mga utol, parang kaibigan, di umano ni Mayor Alice Go yung bibili. Pero tapos ang mga ginamit na equipments, gamit ng gobyerno. O, di ba? Doon pa lang, gumagamit na siya ng kapangyarihan o ginagamit niya na sa mali yung kapangyarihan niya. And worst, no? Tinanggal niya sa pwesto yung barangay captain. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong tatalakayin natin, mga utol, masasabi nyo lang grabe to, mga utol, dahil ito'y kinasasangkutan na naman ng Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa di umanong pangaagaw ng lupa sa mga kababayan natin doon sa Bamban, Tarlac. At itong nasa screen natin ay ang kapitan. Itong kapitan na ito, isang kapitan ng barangay sa Bamban, ay tinanggal di umano sa pwesto ni Mayor Alice Go dahil sa gabal sa plano. Anong plano niya? Basta yung land grabbing ang pinag-uusapan dito, na biglang inalis na lang itong kapitan na ito sa pwesto. So alamin natin yung panayam na to mula to sa Remadevia. Paki-subscribe siya, paki-like na rin Remadavia, paki-like na rin yung video. Game na, mga utol, alamin na natin to. Magandang hapon din po, sir. Ayun, okay. Yan po si Kapitan Shandel Adrias at sila po ngayon nasa mismong bayan ng Bamban. Okay. Kap, kayo po ay suspendido dahil po sa Executive Order number 15 ng Mayora ng bayan ng Bamban, Tarlac. Bakit po kayo suspende? Nagugat po yung pagka-suspende ko po. Nung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na ating pong tinutulan. Opo. Ito bang lupang ito? Yung mga utol, malinaw na malinaw yan, no? Sinuspinde siya under executive order ng Mayora ng Banban na si Mayor Alice Go. Okay, dahil ang kanyang tugon doon dahil tinutulan nila yung pagbili ng lupain. Anong lupain to? Diba? Hubang 30 hectare, Kap? Ano po yan? 54 hektarya po na lupa sa loob po ng barangay hall namin. 54 Kala ko 30 hektarya, 54 pala, malaki-laki. So nagkulang pa ako. May atraso ako. Okay. Okay, Kap. Ang lupain na ito, ano pong lupa yan? Ito ba'y bahagi ng ancestral domain? Bahagi po siya ng ancestral domain. Nakapaloob po kami sa mismong gitna. Okay. Ito po, lupa po siya ng mga kunat na na-awardan po ng mga ng CADTI po. Ayun, okay. No? Hindi ito kasama sa CADTI 025? Kasama po, kaso po, doon po sa CADTI 025, meron po siyang doon Section 56 na okay. Okay. Provision po, ayan po. Section 56 na nire-respeto po lahat ng batas. Okay. So, paano ho nangyari yan? Yung pong lupang yan na pag-uusapan, pwede ho ba ninyong ikwento, Kap? Paano po nag-umpisa yan? Yun po, yung lupa po na ito na ibinebenta po ni Oscar Rivera. Opo. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Magkano po binibenta o magkano po ino-offer ng bumibili?
Actually po, wala po kaming alam sa barangay na binibili po yan o anong ginagawa. Basta yan po, ipinabubuldoser po ni Oscar Rivera. Gamit po yung mga gamit ng munisipyo. Okay. Hindi ho ba, Kap Shandel Adrias, meron pong alituntunin ang NCIP, hindi po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ako, Kap? Tama po kayo, sir. Kaya nga po, naguguluhan nga po ako. Ba't ibinibenta po ni Oscar Rivera? So, sa nangyaring ito, kayo ba ay yung mga may-ari ng lupang yan? Kasi nasa loob ng barangay mo to. Normally talaga, papakailaman mo to, Kap Shandel. Tama. Opo, sir. Oo. Kasi nasa loob ng barangay ninyo. Kap, ano naging desisyon nyo rito nung tila ibebenta na yung lupain na yan? Bali yan po, mismong likuran po ng barangay hall namin yan, sir. Tapos, nung pong binobuldoser na po yan, binawalan namin yung mga grupo po ni Oscar Rivera na katutubo din po. Ngayon po, yun po, ipinagpatuloy po nila yung clearing po ng lupa. Ngayon po, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari dyan. Dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito sa amin. Ayun, okay, Kap. May nakapagsabi sa akin, yung aking, may mata kasi ko dyan sa Bamban. Yun daw mga equipment na ginagamit doon sa bulldozer, pagbubuldozer, pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Opo, kasi alam ko po, although yun po ay mga ano po, para pong ano yun pinangsiservice po namin ng pandemic. Okay. Si Mayor Jan, yung mga parang hammer po na gray, tsaka yung bulldozer po. Okay. Pero ang pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na pambulldozer doon sa lupang pinag-uusapan natin na 54 hektar. Opo, sir. Opo. Nako. Okay, paano po ito, Kap? Yung bang bentahan natuloy? Mula po nung hinarangan po namin, sir, wala na pong naging development Tapos po, ilang buwan lang po nun, na-read na yung Pogo. Nasuspended na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Teka lang, no, mga utol, no? Sinuspindi siya ayon sa kanyang pahayag, sinuspindi siya ni Mayor Alice Go dahil tinutulan niya nitong kapitan na to sa San Vicente, sa Bamban, Tarlac, yung posibleng bilihan ng lupa doon sa nasasakupan niyang barangay, 54 hectares. Anong gagawin nila doon? Okay, ang diskarte, no, mga utol, parang kaibigan, di umano ni Mayor Alice Go yung bibili. Pero tapos ang mga ginamit na equipments, gamit ng gobyerno. O, di ba? Doon pa lang gumagamit na siya ng kapangyarihan o ginagamit niya na sa mali yung kapangyarihan niya, and worst, no? Tinanggal niya sa pwesto yung barangay captain. Executive order ng mayora. Bakit niya tinanggal? Dahil hindi natuloy yung mga plano nila. Anong plano nila doon sa 54 hectares na yon? Nabibilihin nila no? So anong gagawin nila doon, 'di ba? Posibleng operasyon na naman yan, isang malaking community na naman, compound na operation na naman ng kung ano-ano bukod sa Pogo. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Legit na legit. Testimonya na ng kapitan na mismong inalis ni Mayor Alice Go. Pa-comment inyong opinion, tuloy na muna natin. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct, ano ba yun? Ang dami po Ano po? Teka lang bago natin pagpatuloy, mamaya pala ilalagay natin yung sagot o tugon dito ni Senator Risa Ontiveros tungkol sa issue na to, mga utol, dahil ito'y nakarating na rin sa Senado at ito'y titingnan rin nila itong issue na to. Okay, mamaya may tugon dito si Senator Risa Ontiveros. Pakinggan muna natin yung testimonya nito ni Captain Shandel Adrias. Mischief. Malicious mischief. 4 po yata yun, sir, o 5? No? So, itong nakalagay doon na nirekomenda ng Sangguniang Bayan kay Mayora, kinontes mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng
Rebatan. February 19 po. Aha. At nagdesisyon po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. 3 araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka Grabe, ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, Naku sir eh. po. Actually po, nung nag-appeal po kami nung abogado ko, sumulat po kami, Aha. February 19 po yun eh. Mhm. Ng 4 p.m. po, last date po ng submission. Nako. Ngayon po, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, suspension na yung Okay. pinirmahan na kanila. no? Okay. Ang pagkakaalam Walang ko hearing, sa no? suspension na ganyan, ang DILG ang magpapa-implement. Meron silang special office for barangay kapitan. Okay. Opo. Ang dating nakaupo dyan, yung kaibigan ko, si Yusek Dino, na ngayon wala na. Alam ko, Opo. di ba? Yan ba ay dinala sa barangay affairs ng DILG? Hindi po, sa Aha. SB lang po. Nako. Sa SB lang. Grabe, So, no? ibig sabihin, ginamit yung power ng Sangguniang Bayan Totoo. and the office of the mayor para kayo ho ay suspendehin. Ganun na nga. Parang ganun po. Okay. Oh, grabe mga utol. Pero ngayon, suspendido na rin si Mayor Alice Go at iba pa niyang opisyal na nadadawit dun sa kasong kinakaharap niya. Isa-isa nang naglalabasan yung mga ginagawa niya sa Bamban, contrary doon sa pinalalabas niya sa publiko na mabait, matulungay, normal yun, no? Pwede kang maging Robin Hood style na tumutulong ka sa kapwa pero behind sa likod mo merong mga kabalbalang nangyayari na ikaw rin mismo ang kasangkot. Ang tinutukoy ko yung yung mayor, 'di ba? Mga utol. Maraming gano'n na nangyayari at isa na to sa mga example. Oh, anong masasabi nyo dyan? Ngayon, Kap, yung bang advice ng abogado mo, dapat tumungo ka sa DILG kung tama ba yung ginawa nila? Kap? Nagtanong-tanong po ako sa mga abogado po. Aha. Pwede naman po daw yun, may karapatan po daw si Mayor na magsuspende. Aha. Opo, meron daw po. Okay, pero tingnan natin kasi Pero may walang barangay hearing, affairs. Kung ganon, ang mangyayari dyan ay walang kwenta yung special office ng DILG for barangay affairs. Ha? Kasi yan ang mandato nila. Lahat ng problema ng mga barangay kapitan dapat idulog muna sa kanilang tanggapan. Pero hindi ko na alam yung technicalities nito, no? Paano yung proper na pagpapasa ng kaso, pero doon pa lang doon sa hindi siya nilitis, hindi dininig yung kanyang side, doon pa lang lugi na. Kumbaga, may makikita ka ng foul play, 'di ba mga utol? Okay? Tuloy na muna natin. Hindi pwedeng basta-basta ganon. Tama. In the event na Totoo. merong violation doon sa pag-i-implement ng iyong suspension, lahat ng member ng sanggunian, including the mayor, ay magiging liable. Naku. Opo. Yun. However, titingnan natin kung tama nga ang ginawa nilang desisyon. Okay? Kasi, isa-isahin natin yung sinasabing grave misconduct, grave abuse of authority. Saan po nangyari yun? Paano po pumasok yung dalawang yun? Tama. Malicious mischief. Aha. Ganito po kasi yun, alam niyo po yung mga taga sa amin dito na dapat may-ari ng lupa, Aha. dapat po kasi maibalik na po sa kanila yun. Oo. Ngayon po, ipilit pong ibinebenta ni Oscar Rivera. Bilang kapitan po, yung mga tao po doon nasasakupan ko. Lumapit sa kanya. Siyempre po, kapag nagpunta sila doon, bilang kapitan po, Aha. kahit anong mangyari po sa akin doon, tatayuan ko po sila bilang kapitan. Tama. Siyempre naman, ikaw bilang padre de pamilya ng iyong barangay, ng iyong sinasakupan, talagang papasokin mo yung usapin na yan. Bakit mo binebenta ang lupain ng aking mga kabarangay? Tama. Ano po sagot niya doon, Kap? Anong sagot ni Oscar Rivera? Ang sabi po nila, na-claim na po daw nila yon. Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Nako, okay. Alamin na. Anyway mga utol, gusto ko na ipakita sa inyo ngayon yung naging reaksyon o tugon dito ni Senator Risa Ontiveros tungkol sa issue na to ng kapitan ng barangay ng Bamban Tarlac na inalis sa pwesto ni Mayor Alice Go. Okay?
na to mga utol. Okay? Tinanong kasi siya ng isang media man, no? O, pakinggan na natin. Barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. Chinese It's pala yung buyer, ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang yung pala mga plano, move no? natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo? Dahil that's against the Constitution. It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Grabe. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay. O, yan na mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Talagang nakarating na rin sa Senado pero hindi pa nila napag-uusapan kung anong aksyon ang pwedeng gawin dyan at kung anong lalabas sa investigasyon. Siyempre iimbestigahan pa rin yan. Pero the fact na talagang sinuspindi nila itong barangay captain na lumalaban lang naman para do sa karapatan ng kanyang mga kabarangay sa mga lupain na iyon, sa akin maling-mali na yun. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Paki-like na rin yung video. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kaya mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Yari na talaga to.